Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila nga nanggagaliiting nagalit si Kong Rodante Marcoleta dahil di umano kay Governor Mamba. Makikita natin na talagang ginisa nga ng ginisa ni Kong Rodante Marcoleta itong si Governor Mamba sa kongrehista. Dito nga natin makikita mga kaibigan na sa kongreso nga ay talagang napakatindi ang ating mga kongrehista dahil talagang binubulatlat nila ang mga ebidensya at pinag-aaralan talaga ang mga korupsyon na ginagawa ng mga pulpolitiko na ito. Kaya naman hindi nakapagpigil si Kong Rodante Marcoleta at talagang ginisa itong si Momba na ito. Ngunit talagang napakatigas ng ulo at talagang maraming palusot pa ito dahil matataas na naman na opisyalis ang kanyang kasabwat. Dito natin makikita mga kaibigan na nagsasama-sama na ang mga pulpolitiko na mangulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman talaga iilan lamang sa ating mga kongrehista at mga senador ang totoong naglilingkod sa bansang Pilipinas at may malasakit talaga sa taong bayan. Dahil kung makikita natin mga kaibigan ngayon ay talagang talamak na ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas na hindi masulusolusyonan ng ating administrasyon na ito. Paano nila masusolusyonan mga kaibigan kung mismo sila ang hari ng pangungulimbat ng kaban ng bayan ay talagang hindi nila ito masusolusyonan at gagayahin lamang ito ng mga iba pang pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Well mga kaibigan, dahil nga sa galit ni Kong Rodante Marcoleta ay pinaliwanag niya kung bakit nga ito nag-walk out sa kongreso. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tirik ang araw mga kaibigan, pero may bagyo pa rin tayo Hindi pa rin yata nakalabas sa Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Goring. At sabi po mga kaibigan ay isa daw itong super typhoon na naman. Ay nako, hirap na nga ang bayan natin. Ang dami pang bagyo. Ang dami ng mga pasaway na mga opisyal. May bagyo pa. Sus Maria Joseph naman talaga itong mundo natin, Alright, mga kaibigan. So once again, happy Monday po sa ating lahat. Siyempre, chill muna tayo dahil wala naman tayong masyadong ngayon, tawag dito. Holiday kasi guys, holiday din sa Senado. Malamang holiday din sa Kongreso. So wala po, wala tayong ngayon masyado. Wala tayong balita. So itong pag-uusapan lang natin guys, bigyan lang natin ng reaction dahil medyo po yung yung reaction po ni Congressman Marcoleta patungkol po ito sa kaso ni Governor Mamba. Dahil mga kaibigan, para lang maintindihan natin para lang natin bago natin i-play ito. Para lang maintindihan natin guys. Itong kaso na to, patungkol po ito sa public funds na di umano'y ginamit daw, di umano sabi ko, ginamit daw ni Governor Mamba during the election. Bawal yan mga kaibigan. Okay? So, para lang magkaroon po tayo ng idea mga kaibigan, ito po yun, ito po yung kaso niya guys. 2000 pa to. Mamba was disqualified. Na-disqualified na siya mga kaibigan by the 2nd Division of the Commission on Elections or COMELEC noong December of 2022. Ang violation niya, the public spending ban during the May of 2022 polls or yung election. So, gumamit daw siya ng public funds. Parang ganun yung parang ganun yung kaso niya. Di umano, okay? Pero nung March of 2023 mga kaibigan, ni-reverse po ng COMELEC kasi wala daw silang jurisdiction para i-resolve yung case. So, ang ginawa po ng COMELEC guys, kung hindi ako nagkakamali, nilipat nila doon sa ombudsman. Kasi syempre, governor yan Yun talaga ang may jurisdiction dyan, yung ombudsman or yung sandigan, So, nalipat na doon guys. Ibig sabihin, yung kaso na to mga kaibigan, umakyat na pala to sa korte or sa Supreme Court, So, ibig sabihin guys, pag umakyat na yan sa korte mga kaibigan, meron tayong tinatawag na
judice. Ibig sabihin ng sub judice, may kaso or may mga technical na mga terminology diyan or yung kaso mismo na hindi na po pwedeng pag-usapan yan kahit saan. Like for example, inquiry ng Congress, Kamara, hindi na po pwedeng pag-usapan yan. Pero nagkaroon po ng konting miscommunication. Hindi sila nagkasundo, guys. Parang hindi yata naintindihan yung abogado ni Mamba na pwede pala yun pagdating sa Kamara or inquiry. Ito namang Kamara, syempre hindi naman nila na-explain din na pwede pala yun. Kaya nangyari, guys, nagkaroon ng conflict. So kung hindi ko nagkakamali, unang-una, isa sa mga rason po, mga kaibigan, kaya po, itong si Governor Mamba, guys, hindi po siya umattend sa hearing. Una sa mga reasons niya, guys, isa sa mga reasons niya, dahil nga, itong kaso niya, nakaakyat na sa korte. Ang advice ng abogado sa kanya na wag na daw siyang pumunta, wag na siyang magpakita. Dahil nga, baka masubjudice. Okay? So, pangalawang reason, dahil nga, itong kaso na to, guys, nung pagdinig po sa Kamara, kung hindi ako nagkakamali, ito yung panahon ng Egay. Ito yung panahon ni Bagyong Egay. Di ba si Egay, grabe yung pinsala sa Cagayan? Doon po, inayos niya yung, kumbaga, busy siya doon sa Cagayan dahil nga, dumaan yung bagyo eh. So, kaya po hindi siya naka-attend sa mga hearing. Ngayon, kaya siya na-contempt, kinontempt kasi siya, guys eh, ni Congressman Acop, no? Para lang maklaro natin, ha. Na-contempt siya dahil nga hindi siya uma-attend sa hearing, tapos hindi pa siya sumasagot sa mga tanong. So na-contempt siya, nung na-contempt siya, pinakawalan din kaagad naman siya. Ito, pinakawalan kaagad siya ang nagpakawala din sa kanya, mga kaibigan, si Marcoleta din na-approve yung motion to release kasi na-detain siya, guys eh. Yan, Cagayan Governor Mamba release from house detention after SC's TRO. Kumbaga, ang nakakatawa, mga kaibigan, kaya galit na galit itong si Marcoleta, guys. Dahil yung Kamara mismo na TRO ng SC. Biro nyo, Kamara na yan, ha? Kamara na TRO pa sila. Kaya po, uminit ang ulo ni Marcoleta, pero pinarelease din naman nila si Mamba. Pinakawalan din nila, guys. Nakalagay dito. Basahin lang natin, ha, para klaro po tayo, guys, no? So, based on information from House Sergeant at Arms Napoleon Tas, the House Committee on Public Accounts and the Committee on Suffrage and Electoral Reforms decided on Thursday to grant the motion of Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta to release Mamba. Ayun. Na-release po si Mamba, mga kaibigan. So, ibig sabihin, okay na. Na-release na siya. Hindi na siya nakadetain, guys. Kasi, yan, mga kaibigan, medyo technical kasi ang mga dito, medyo hindi natin alam masyado yung pasikot-sikot pagdating po sa batas. Pero kung sisimplihan na lang natin, mga kaibigan, kung sisimplihan lang natin na, ganito lang yan si Mamba, na contempt, na detain, dahil nga hindi siya sumasagot, at hindi siya parang nagsisinungaling siya. Tapos, nagkamali naman ang Kamara, na TRO sila. Nung na-TRO sila ng SJ, pinakawalan nila si Mamba. Ibig sabihin, quits lang. Tama lang po yun, guys. At least, may pagkakamali din siguro ang Kamara. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon siguro ng miscommunication or hindi siguro pagkakaintindihan sa batas. Kasi nakakalito naman talaga ang batas ng Pilipinas eh. Kanya-kanya kasi kayong batas eh. So yun po, mga kaibigan, sana po klaro po yung explanation ko sa inyo, inano ko lang, parang sinamarize ko lang para hindi po tayo maligaw mamaya. Alright, mga kaibigan, ito na po, ipa-play na po natin, pero bago po natin gawin yan, syempre babati muna tayo. Pagbigyan nyo muna akong bumati. Kasi nga, holiday naman ngayon eh. Pero pag walang holiday, walang bati ha. Joke lang. Babati muna tayo ngayon ha, bago natin i-play itong mga videos, okay? Para naman sa ating mga suki. Yun, suki, holiday, mga kaibigan. Susan Aviles, hello! Happy Monday, Idol! Yan, Foodinet at sa lahat. Sabi po ni Susan Aviles. Mega love shout out, Victoria Galvez. Violeta Galvan, hello! Good afternoon po, Idol, Foodinet at sa lahat ng mga viewers.
O si Jenny, andito din. Good afternoon, Sir Foodinet. Mega love shoutout sa iyo. At sa lahat ng mga team, Bantag na nandito. Ayan. Sharon Wapili. Hello, Sir Foodie. Mabuhay Pilipinas kahit magka letse-letse ng bugas. Giatay, oy. Giatay ang bugas. Kamal, best bugas sa Pilipinas. Ingat po kayo lagi, Sir Foodie. God bless po. Ayan, God bless din sa iyo dyan. Sharon Wapili. Juby Sarte, good afternoon, Sir Foodie Net. Chrissy Brooks, hi Foodie, good morning. Ay, good morning pala kay Chrissy Brooks. Teresita Lim, good PM everybody. Victoria Galvez, good PM Sir Foodie, done like. Oy, maraming salamat ha. Lee Chen, hello Lee Chen, good PM po Sir Foodie Net. Waiting for your live po, like done na po. Maraming salamat sa mga nag-like. At paki-share yung video, huwag niyong kalimutan. Alright, Teresita Lim, Josephine Quinto, Rosalie Banjoho, andito din. Oh, ayan, oh, dami pala nag-antay sa atin, mga kaibigan. Sino pa? Si Delilah Charlton. Melissa Sembulan, Virginia Gregorio, Naomi Paloma. Marami pang iba. Okay, Loli Lacastre. Ayan. Conchita Luok. Elena Calapis, Juby Sarte, April Canlas, California girl. Hello, idol watching from San Jose, California. Ayan, mga ka-California. Kumusta na po kayo dyan? Okay? Once again, Happy Heroes Day po sa ating lahat. Lahat po ng mga bayani natin dyan sa abroad. Kayo ang tunay na bayani, di ba? Kayo ang modernized na bayani. Di ba? Kayo talaga ang totoong bayani. Syempre, yung mga teachers natin, bayani din yan. Mga kasandaluhan natin, mga men in uniform. Yan, syempre, mga bayani din natin yan. No? So, saludo po kami sa inyo, mga magigiting na mga bayani. Governor Mamba is still doing his job, especially when it comes to attend to the typhoon victims. Yes, I agree. Ayan, happy holiday, good afternoon. And ang ulam, 1 kilong bigas, kaso halaga ng 50 to 60. Simona Oledan. Ang mahal na talaga ng bigas, no? 50 to 60, grabe. Pero masarap naman yung 50 to 60, no? Ang 60 guys, ano ba ang 60 ngayon? Yung ano tawag doon sa bigas na yun? Yung, masarap yun Yung 60 pesos ang kilo. May tawag doon nakalimutan ko lang, parang, ang jasmine, ang jasmine nasa mga 50. Pero meron pang isa yung masarap din, yung 60 pesos. Ano bang pangalan nun? Sige nga, ano pangalan ng bigas na yun? Pakitype nga guys, yung 60 pesos ang kilo. Kalimutan ko yung pangalan. Nene Esteban, hello! Ayan, si Nene, andito rin, David Jr., mega love shoutouts. Ayan. Joy Barbosa, good afternoon from Benguet. Mga taga Benguet, kumusta na po? Malamig ngayon sa sa Baguio, sarap pumunta sa Baguio, guys. Joral Dampas, have a nice day, Sir Foodinet. And to all viewers, God bless us all. Ayan. Ayan. Governor Mamba, here to support you. You're just doing your job. Yes. Tama din naman, di ba? So, ito guys, pakinggan muna natin si Congressman Marcoleta. Okay? Pakinggan natin yung paliwanag niya, guys. Yung nangyari. Para po maintindihan natin. Bago natin panoorin itong buong, itong hearing, pakinggan muna natin si Congressman Marcoleta. Yun, Dinorado. Yun. Ayun, Dinorado. 160 Foodinet. Ha? Oo, 160 nga pala. Tama. Sabi ni Conchita Loo. 160 nga pala ang kilo nung guys. Yun tama. Shoutout sa ading David Jr. Tablazon. Mega love shoutout. Kabsat. Sabi ni Jenny. Ito ba guys, panoorin na natin si Congressman Marcoleta po guys, Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag para po mabigyan po tayo ng tamang informasyon. Ayan po. Kong Marcoleta, paso. Pag-usapan natin at ito'y sa mga social media ay nagkalat din po. Noong isang araw ay, balik kahapon pala ay kinontempt ninyo si Governor Mamba ng Cagayan dahil sa ilang ulit na hindi po pagsipot sa pinapatawag ninyong investigasyon ng Kamara. Pero ako ay nagtaka personal sapagkat kahapon din, nag-utos po naman ang Korte Suprema na palayain ninyo itong si Governor Mamba, Kong. Hindi yun ang kautusan niya. Ay, hindi ba? Kasi parang ang dating, yung pagdinig ninyo, ito ang utos ng Korte Suprema, palabasin ninyo si Governor Mamba. Ano ho pala ang totoo? Hindi, tini-RO kami. Na temporary restraining order. Na-TRO kami. Opo, oo. Kaya nabulaga kami.
Alam mo, personally, sa akin, total, haharap naman yung representative ng Supreme Court sa... Commission Appointments ba? hindi, dito sa... Sa budget. Oh. Sa malawak na kapulungan. Opo. Dahil sa budget season ngayon. Opo. Oh. Siguro mabuti ring pagkakataon ito, Jen, na maitanong namin sa kanila. Bakit niyo po kami tiniyaro? Oo nga po. Alam po ba ninyo na ang ginagawa namin ay legitimate pong gawain ng mga komite ng House of Representatives. Nakasulat po sa saligang batas ito, pananagutan po namin ito. Totoo. Oo. Alam po ninyo, hindi lamang sa legislative function kami gumaganap ng tungkulin namin. Opo. May dalawa pa pong bahagi yan. Yun po yung oversight function namin at saka yung pag-conduct po ng hearing in aid of legislation. Okay. Opo. Oh. Kaya nyo po bang i-TRO kami kapag ginagawa namin ang tungkulin? Magkakaroon po tayo ng constitutional crisis dito eh. Oho, kasi di ba kung lagi nyo kinokote, wala makakapigil sa akto na ito ng mga mababatas natin, Na ito- kahit ang korte. Ito kaya nangyari, kaya mabuti na, alam mo, para maiwasan namin ito, Opo. ang ginawa na lamang namin, sabi namin, ako sa sarili, sinabi kong diretso sa kanya kay Governor Mamba, para matapos tayo rito, Opo. sapagkat naharap ka sa detention, kahit na tinanggap namin ang TRO Ng Korte ng Suprema. Korte Suprema, Opo. nakaharap naman yung 4 mong abogado, testigo sila ngayon. Nandyan. Opo. Nung ma-receive namin yung TRO galing sa Korte Suprema, nung ma-receive ng Joint Committee, 5:53 ng hapon. Aha, okay. Opo. Oh, sabi ko, mga abogado, nakaharap po kayo. Malinaw po ito. The Joint Committee acquired jurisdiction over the person of the Governor of Cagayan Opo. at 9 o'clock in the morning. Aha, tama. Okay. Sa mga tweed, yung order ng Joint Committee, order of contempt and detention, Opo. na-serve na namin as early as 9 o'clock in the morning. Tama. Oh. Dumating ang TRO, Alas 5:53, mag-aalas 6 ng gabi. Opo. So, sabi ko, correct me if I'm wrong, sabi ko sa 4 na abogado, but there is nothing to restrain. Okay. Wala Opo. na, tapos na eh. Oho. Alam mo, kung baga, moot and academic na ito. May reglamento pala. Oo, Opo. ang tawag nga natin dito kako fait accompli. Meaning to say, nangyari na. Pag nangyari na, Opo. ano pa yung re-restrain mo? Oho. Sana kako, kung sinabi, ang hiningi ninyo sa Korte Suprema, Bago. hindi, Opo. sana natanggap namin kahapon. Okay. Opo. Sa makatwid, na-TRO kami. Oo. O kaya, halimbawa, ang nakuha ninyo, status quo Anti-order. anti-order. Opo. Kasi maski na yung nakaraan na o nangyari na, pwede kaming patigilin. Oho. So pwede namin ignore ito. Oho. Kaya lang, para maiwasan natin ang constitutional crisis, pauwiin ka namin. Ayun. Ngunit kinakailangan gumawa ka ng undertaking. Parang sworn statement na ganito ang gagawin mo. Opo. Isa doon, ako na yung nagdikta eh. Nung hindi na kami magkaintindi sa, ang dami nilang abogado eh. Di, sa amin ganun. O sige po, pumapayag na po kami. E di hinarap nila sa akin yung computer. Okay. So, tinype na ninyo yung mga dapat ilagay doon. Sabi ko, anong ibig sabihin na hinarap nyo sa akin itong inyong laptop? Opo. Oo. Inuutusan nyo ba kung ako mag-type? Ay, di po kanya. Pinapakita lang po namin sa inyo, Oo. ako po ang magta-type. Ayun. Mabuti na magkakaintindihan Mabuti tayo. malinaw. Sige, Oo. didiktahan kita, umupo ka riyan. Oo. O di nagkatapos kami. Kasi na-serve na nga naman yung contempt. Sa actually, Kong, di ba si Governor Mamba pa ang pumunta, sumuko nga siya sa doon sa Kamara, di ba? So kung ang utos ng korte, bago sa sumuko, para kayo i-TRO, ay mayroong sana. Hindi, di ba? pero nakikita na namin yung yung pagdidelay niya na pumunta. Palagay ko, inaasahan niya. Palagay ko may nagsabi na, lalabas ang na. TRO. Oo. Lumabas nga, kaya lang, huli na ang Huli lahat. na rin. Oo. Di ba? Opo. Pero sabi, napaamin ko sa ganito kasi ako, matapos na tayo. Aminin mo na kako yung pagkakamali mo, hindi kako yung medyo pangangatwiran na lahat ng membro nakita mo, umikot ka. Opo. Walang naniwala
doon sa pangangatwiran mo eh. Malabo talaga. Bukod sa malabo, wala talagang basihan. Ayun. O, halimbawa, yung sabi niya, wala naman po akong sinabi sa mga opisyalis ko ng sangguniang panglalawigan na huwag po silang pumunta sa inyo. O di sa makatwid, sabi ko, makakaalis ba sila, Governor, nang wala silang travel authority na ini-issue mo? Hindi po pwede. Hindi po. Hindi, Nag-issue ka ba? Hindi po. Hindi ko naman po alam kanya na kailangan po niyan. Ibig mo ba sabihin ka ako? Sila ay pupunta pa sa'yo para humingi kung alam mo alam mo naman pinatatawag namin sila eh. Kasi kung tatanggapin ko yung pangangatwiran mo, lilitaw, etong mga pinatatawag namin, deliberately, ayaw nilang pumunta. Ayaw pumunta, So ikukulong din namin sila kasama mo. Yun bang gusto mong gawin namin? Hindi po. Okay kayo magsalita ka na ng totoo. Ibigay mo sa amin yung respetong nauukol sa amin. Tinanggap naman niya lahat. O pirmahan mo ito. Nagkapirmahan. Kasi hindi naman po pwede, hindi niya alam ko bilang isang dating PLLO ng dating administrasyon. Hindi lamang sa dating PLLO, dating congressman siya. Kung hindi ako nagkakamay, nag-serve din siya ng 9 na taon bilang congressman. Tama po. Naging PLLO pa siya. Ibig sabihin nun, siya yung liaison between Congress and the Office of the President. Sa dami ng karanasan niya bilang congressman, hindi ba sasabihin niyang sub judice? At saka ang masakit doon yung nag-file siya ng nag-file siya ng petition, at kung babasahin mo yung aligasyon doon, pinalilitaw sa pamagitan ng aligasyon na yung ginagawa naming pagdinig ay ginagamit for political retribution. Masakit naman yun. Kasi, para atang main complaint natin, kalaban niya sa politika, si Congressman Hara ho ba yan? Wala kaming kung sino yung kalaban niya. Pero ito, kasi pagdinig eh. Ayun, Pagdinig. Ngayon, parang ayaw niyang papuntahin yung mga tao. Yung ayaw niyang pagpunta kasi, yun lang kaya nagkaroon ng detention at saka contempt eh. Kasi nakasabay doon sa distribution ng kanilang mga ayuda, di ba? Kung nakasabay, ang dami rin namang binagyo, hindi naman lahat naman kailangan ba namang gamitin mo? Ang dami po kasi namin ginagawa. Sabi ko, huwag mong gagamitin yun na dahilan. Pare-pareho lang naman tayo, maraming ginagawa eh. Totoo po. Walang public servant na gagamitin niyang dahilan yun sa maraming ginagawa. Sapagkat talagang gawain mo yun eh. Nagkataon lang na pinatatawag lang. Ibigay mo yung respetong angkop para dito. Pero ito kaya kung kung ito'y naging president na ginawa ni Governor Mamba, hindi kaya mangyari nito sapagkat meron kayong investigasyon sa Mexico, Pampanga, sa Upper House, doon naman sa Senado, meron din po sila sa Usami, sa mga ilang LGU, para maiwasan po itong ganitong problema. Ngayon nga yung itatanong ko, kaya nga sa Webes, isa yan sa mga itatanong ko. Unang-una, bakit nyo po kami tiniyaro? Yun lang. Magtatapos na kami ron. Kasi hindi yun na maiwasan. Humihingi ka ng budget sa akin. Ang tanong ko sa'yo, bakit mo kami tiniyaro? Trabaho ninyo yun, Di ba? Opo. Paano kita bibigyan ng budget ngayon? Sagutin mo na. Kaya po, yung pong mga representatives ng kagalang-galang na nakataas-taas ang hukuman ng ating republika, sa Webes po magkikita-kita tayo. Tatanungin ko po kayo, bakit nyo po kami tiniyaro? Simple lang. Division lang po ba ng Supreme Court? Yung division is also Supreme Court. Bagay. Tama kayo. May mga pagkakataon kasi en bank ang pero meron ding by division. By division. Yan. Ang tabayan natin, maganda yan kung sinusubaybayan ko rin niya sa mga pagdinig. Kasi ako very valid naman yung tanong ko dyan. Kaya nga sinasabi ko na, yun po yung itatanong ko. Di ba? Simple naman yun Kasi po tiniaro nyo kami. Ang tanong ko, bakit nyo po kami tiniaro? Ayun. Samantalang mayroon pala. Di ba? Ito lagi ko narinig kong na Hindi, pabayaan mo na sila yung magano dyan. Huwag ka na magpaliwanag. Pabayaan mo silang magpaliwanag. Ba't ba ikaw nagpapaliwanag? Hindi, kasi ang pinupan ko sa part ng Kongreso natin na laging binabanggit ng mga mababatas, kahit meron pa nga sa Senado, nagagalaiti, galit na galit talagang pinagsisigawan yung sinasabing I invoke my right to gano'n, etc. Dahil sa may rules nga ang Kongreso natin na hindi sila pwedeng pigilan ng kahit na anong korte sa ating bansa, Kong.
Ayan. Oo nga, yung kanya kasing isang pangangatwiran, nandyan na po kanya sa korte yung aming kaso, ipatatawag po kami. Sub judice na po yan, sabi ng mga abogado namin. Opo. Alam naman niya bilang isang dating congressman na yung sub judice rule, Opo. hindi nag-a-apply sa amin yun. Ayun, yun na nga po. Nasa rules namin eh. Yun. Ayan. Yun ang sinasabi ko mga kaibigan, di ba? So, hindi po sila talagang, ewan ko kung nagkakaintindihan ba sila or meron ba talagang hindi pagkakaunawaan or hindi po masyadong na-explain ang mga batas nila kasi iba-iba nga sila ng pagkakaintindi. Iba-iba sila ng interpretation. Alright, pagdating naman po kay Governor Mamba, ako, talagang agree ako doon sa sinabi po ng mga abogado ni Governor Mamba. Kasi klaro naman guys ando na sa may court order na, ando na sa taas, nasa korte na. Bakit kailangan pang pag-usapan? Baka kasi guys, ang iniiwasan kasi dyan mga kaibigan, baka mamaya may masabi siya na hindi naman dapat sabihin. Di ba? Ganun yan Usually ganun yun. Meron kang dapat, meron kang mga confidential na mga usapin na hindi pwedeng lumabas sa publiko. Kasi ang inquiry or ang house inquiry, ano yan online yan, live, online, public yan, publicly yan, live, no? So, nag-iingat lang din siguro guys, no? Ito palagay ko lang reaction ko lang, nag-iingat lang din siguro, ito si Governor Mamba. Kasi ang dami na niyang problema Di ba? Sa tutuusin nga, yung problema nga ni Governor Mamba, hindi naman yan sobrang bigat, hindi naman katulad ng iba dyan. Di ba? Iba dyan, mas grabe pang ang ginagawa katulad ng sa mga yung mga yung fina-file ni Representative Swansing, asan na yun? Bakit hindi nyo pagtuunang pansin yun? Di ba? Yung mga hoarders, mga smugglers, o kung ano-ano pa. Yun dapat, doon kayo dapat nakafocus, pero bakit kayo nakafocus dito kay Mamba nasa korte na yan? Di ba? Pero ewan ko lang kung anong nangyari diyan sa TRO na yan, no? Kasi hindi naman tayo dito hindi naman tayo abogado, pero klaro naman yung sinabi ni Kong Marcoleta, nabulaga din sila, no? Nagulat din sila guys kung bakit sila ng TRO. Okay. Simple lang 'yan. Kaya sila na TRO ayon sa aking sariling pagkaunawa, kasi nga meron siguro kayong maling desisyon. Kaya kayo na TRO ng SC or Supreme Court. Kasi nga ang pagka-detain po kay Governor Mamba guys, hindi naman kasi pwede yun Kasi meron din siyang sariling rason. Lalo na yung mga abogado niya. Kasi mga abogado naman ang ang nagbigay ng advice sa kanya. Kaya po hindi siya pumupunta sa mga hearing. Di ba? Klaro naman, unang-una, may bagyo nga Siyempre, kailangan mo rin i-consider yun. Kahit sabihin natin na hindi pwedeng irason yun, nasasabihin mo, busy kasi kami kasi may bagyo. Dapat nga maawa ka pa kay Governor Mamba kasi paano naman yung mga constituents niya? Kung hindi mo asikasuhin, pupunta ka nung sa hearing dahil lang iiwanan mo yung bagyo, punta ka sa hearing, ano yun? Di ba? Ang hearing naman kasi guys, or yung inquiry ng House, hindi naman lahat ng hearing guys ay talagang tama din. Meron din kasing dyan may konting, sabi pa nga, may tawag pa nga dyan parang yan yung modern na parang tino-torture yung mga yung mga mambabatas natin. Oo, napahiya din kasi sila Tama, napahiya din kasi yung Kongreso. Kasi nga, first time ko narinig yan Kahit nga sila diba first time na TRO ang Kongreso. Kongreso na nga na TRO pa. Ay, nako, Diyos me, yung Marimar. Ano naman nangyari sa batas natin, sa mundo ng politika? Nawala lang si Pangulong Duterte, nagkaletse-letse na kayo. Ang dami-daming pwedeng i-hearing tama yung sinabi ni Susan Ako agree ako doon, no? Mas pa nga yung diga mo Kung totoosin lang. Kung ako lang ninyo guys, mag-a-agree ako doon. Mas dapat bang i-hearing natin yung diga mo Ay, nako.
Di ba? Jack TV, Claro Idol, pinopolitika lang siya, halatang nga eh. Oo nga, politicized talaga, no? Politicized talaga, no? Jack TV, I agree. Klaro naman guys eh. Meron talagang ano dito eh, may something dito mga kaibigan kasi ayaw nilang tantanan eh. Di ba? Sinabi na nga, di ba? Paulit-ulit ng sinabi. Hindi na nga pwede kasi nasa korte na. Pero bakit? Pilit pa rin nilang inaano sa Kongreso. Anong meron? Para masira? Oh. Parang ganun yan eh. Parang masira siguro ang pangalan. Or mabababa yung kredibilidad niya. Kasi alam nila guys na itong si Mamba, magaling din to eh. Magaling din na governor yan, si Mamba. Nag-side si Marcoleta hindi sa problema. Eh dapat kasi alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, marami na talagang ano niyan, marami talagang case yan. Marami na pong nangyaring kasong ganyan katulad po kay Mamba. Yung ginagamit po yung funds guys pag election, pero hindi naman sila nakukulong eh. Wala naman nakukulong, wala nga napaparusahan diyan. Meron ba? May narinig ba kayong naparusahan, nakulong or na strip down, natanggal sa posisyon? Wala. 'Di ba? Dapat yung talagang i-focus yung problema talaga sa bayan katulad nung sa mga agriculture natin na hanggang ngayon ay talagang yung mga funds diyan hindi natin alam kung saan napupunta. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan na talagang may malasakit itong si Kong Rodante Marcoleta sa taong bayan dahil talagang pinaglalaban niya nga ang mga korupsyon na mga ito ay talagang ginigisa at talagang binabatikos ni Kong Rodante Marcoleta at hindi nga niya ito pinapakawalan dahil sa mga ganib sa kapangyarihan at pinahihirapan na ang taong bayan dahil kung makikita natin ay kawawa na ang ating mamamayang Pilipino dahil sa corruption na nagaganap ngayon sa administrasyon na kahit saan ahensya ay meron at malaki at mas malala pa ang kanilang pangungulimbat ng kaban ng pera. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.